Kamusta mga ka-Faith Journey? Welcome back to our channel Liwanag at Pag-asa TV. Madalas, ang dami nating gustong ma-manifest sa buhay, di ba? Bagong trabaho, mas malaking bahay. O kaya naman, yung taong matagal mo nang pinapangarap. Sabi nila, claim it at magiging sayo. Pero teka, paano kung yung desire natin ay hindi aligned sa plano ni Lord para sa atin? May napakagandang paalala sa atin sa Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sa Tagalog, subalit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Grabe, ang powerful. Malinaw na sinasabi rito, unahin si Lord, unahin ang kalooban niya, bago ang sarili nating mga gusto. Kasi, minsan, sa sobrang focus natin sa pag-manifest, nakakalimutan nating tanungin, Lord, ito ba talaga yung para sa akin? Ito ba yung will mo? Minsan, yung pinto na pilit nating binubuksan, kaya pala mahirap kasi hindi yun yung tamang pinto. Yung taong pilit nating hinahabol, kaya pala umiiwas kasi may mas inilaan si Lord para sa atin. Alam mo, ang tunay na manifestation ay hindi lang tungkol sa pag-attract ng mga bagay. Ito ay tungkol sa divine alignment. Ito yung estado kung saan yung puso mo at yung puso ng Diyos ay iisa ang tinitibok. Yung mga pangarap mo ay extension na lang ng mga pangarap niya para sa'yo. At doon nangyayari ang mga tunay na himala. Isipin mo na lang ang isang GPS. Nilagay mo yung destination mo. Pero habang nagdadrive ka, may sinasabi, yung GPS, rerouting, may traffic ahead. Ikaw naman, pinipilit mo pa ring dumaan doon sa original route mo kasi yon yung alam mo, yun yung gusto mo. Anong nangyari? Na-stuck ka sa traffic. Samantalang kung sinunod mo yung rerouting suggestion ng GPS, mas mabilis ka sanang nakarating at mas safe pa. Ganyan din sa buhay natin. Si Lord ang ating divine GPS. Minsan, may mga rerouting moments siya para sa atin. May mga delays, may mga no, may mga wait. Hindi ito para pahirapan tayo, kundi para protektahan at i-guide tayo sa best path. Ang tunay na manifestor, yung totoong nagtitiwala, ay hindi lang marunong humiling. Higit sa lahat, marunong siyang maghintay at sumunod. Alam niya na ang timing ni Lord ay perfect. Hindi nauuna, hindi nahuhuli, laging on time. Ang paghihintay ay hindi ibig sabihin na wala kang ginagawa. Ang paghihintay ay isang active state of trust. Habang naghihintay, nagpe-prepare ka. Habang naghihintay, naglilingkod ka. Habang naghihintay, mas lalo mong pinapalalim yung relasyon mo sa Kanya. Kaya ngayon, gusto kitang i-challenge. Yung mga goals mo, yung mga pangarap mo, yung mga laman ng puso mo, subukan mong isurrender sa Kanya. Sa bawat panalangin mo, sa halip na Lord, ibigay mo sa akin to, subukan nating sabihin, Lord, kung ito po ang ayon sa iyo, kung ito po ang kalooban mo, buksan mo po ang daan. Pero kung hindi, bigyan mo ako ng pusong marunong magtiwala at sumunod sa iyong plano. Kapag natutunan nating i-align ang mga desires natin sa divine will niya, doon natin mararanasan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Doon natin makikita na yung mga ibibigay niya ay higit pa, mas maganda pa, kaysa sa mga bagay na orihinal nating hinihiling. Tandaan, hindi lang tayo basta nagdi-desire, we are divinely aligning. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana may napulot kayong aral at inspirasyon ngayon. Kung na-bless ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share ito sa iba para mas marami pa tayong maabot. At syempre, kung bago ka dito, please consider subscribing to our channel for more content like this. Magkita-kita tayo ulit. God bless you all.